Okay mga kaibigan, i-correct po uli natin yung mga nagkakalat ng fake news mga idol. I will give you an example kung bakit po natin kailangan mag-ingat. Last year, nagbabalita po kami ng legit news regarding a fight or unification regarding a former champion and a former champion, si Champ Nonito Donaire nga. And then a Facebook channel, a Facebook page and a YouTube channel announced that they will be fighting Inoue December 11. Ang dami din pong nag-pick up na mainstream media. But bandang huli, napatunayan po nila na fake news po. O ano ngayon ang sabi ng mga friends namin sa mainstream media? Napakamot, nakuryente daw sila. Okay mga idol, same YouTube channel, same Facebook page, although bago dahil nahack daw yung dati, mga kaibigan, ang nag-a-announce ngayon na may laban. Okay, may laban. Question, binalita po ng isang mainstream media, mga kaibigan natin yan, be careful. Ano po ang source nila? The boxer announced it himself on his channel. Ano pong ibig sabihin nito? Wala pa rin pong lehitimong pinanggalingan kasi magpahanggang ngayon, kahapon pa sila nag-announce, wala pa pong promoter na umaako ng responsibility dun sa claims niya. Wala pang promoter na umaako ng kanilang claim, ng kanilang announcement. O sige, we support that claim, totoo yan. Wala pa pong ganon. Again, people, be smart. Wala pong problema kung totoo. Wala pong problema kung galing po sa lehitimong source, kung galing sa lehitimong promoter o galing sa talagang yung nasa business ng boxing. Kasi kung babasahin nyo po ang mga artikulo ng mga iba na naman nating mga baka makuryente na naman ng mga tropa, pag binasa nyo po yung huli, ano sabi? As per the boxer himself on his channel. So, nasaan po doon yung reliable source? Wala pa din po. Okay? Be mindful, maging mapagmatsyag po tayo. Kagaya last year, binalita halos, Pilipinas, US, hindi pala natuloy. Diba? Kuryente pala, napakamot ang lahat. Ano po sabi nung nag-post? Which is hindi naman pala yung boxer ang nag-post. Ang nag-post yung kapatid, ano sabi? Sorry, nagpapahype lang kasi kami. Anong pong naging resulta ng fake news na yon? Dapat po kalaban niya, yung isa ding kampiyon na Pilipino, hindi po natuloy ang laban. Nagkagulo-gulo po. Bakit? May inaayos po yung isang promoter. Nagsabi siya na pipirma daw siya dun sa isang promoter at para lang daw matuloy laban. Nagkagulo po yung mga totoong nag-aayos. Di po ba? So mga kaibigan, maging mapagmagtiyag po tayo. Kung ikaw ay fan, alam ko namang alam nyo yan Kung ikaw ay fan, maging matalino ka para hindi kayo napagtatawanan. Para hindi kayo nababansagang Kangkong Nation. Pag sinabi pong Kangkong Nation, blind follower, nasa laylayan na, nasa burak na. Bakit po? Hindi naman basic na basic Hindi kayo nagkikilatis ng kung ano mga pinapanood o pinagkukuhanan nyo ng information. Once again, don't get us wrong. Okay lang po kung totoo. Okay lang po kung accurate. Okay lang po kung galing sa lehitimong source. Sabi nga ni Sir JMC Yasat ni Atty. Ed Tolentino, kung yan ay galing sa lehitimong source, pati kami, ibabalita namin yan. Pero, huwag nyo kasing papangunahan. Diba? Dalawa lang yan Pag pinangunahan mo, mape-preempt. Okay, paano pag fake news? Di kuryente yung mga naniwala. Pag totoo, bakit mo kailangang pangunahan? Wait for the right people to announce it on your behalf. Wag nyo pong papangunahan. Kasi kayo lang po sa huli ang mapagtatawanan. Kayo lang po sa huli ang tawag dito, masisisi na naman dahil nagkalat kayo ng kuryente news sa media. Yun lamang po mga kaibigan, maging mapagmatsyag, maging mapanuri, basta sa katwiran at basta sa katotohanan, kampi-kampi at sama-sama po tayo. Silver Voice TV nga po pala, Iyak Kangkong Nation.